Chapter 2. Hindi natanggihan si Brenda ni Brandon nung niyaya niya to na magmerienda kasabay nila ni Tina. Nagakit ang sandwiches at soft drinks ng tauhan ng kantin. Ganun na ba talaga yun? Tanong ni Brandon tungkol kay Piolo. Ang buong akala ko talaga mag-boyfriend kayo kung hindi ko lang narinig yung mga palitan niyo ng salita kanina. Nakakapag-usap sila ng malaya sa library ng mga sandaling yun. Dahil coffee break na at wala ng tao. Chismoso ka rin pala no? Na John ni Tina rito. Sino naman ang hindi makakarinig ng away nila? Hindi naman kalakihan itong library tapos kulang na lang sumigaw tong si Miss Milano. Kanina Brenda, ang tawag mo sa kanya, paalala rito ni Tina. Nagkamot naman ng batok si Brandon. Palabas lang yun para kunwari magkakilala na kami nitong si Ma'am. Paano yan? Sabihin ba naman nitong si Brenda na boyfriend kanya? Ano na ngayon gagawin niyo? Bigla parang gusto niyang itago ang kanyang mukha dahil sa sobrang pag-iinit niyon. Para na siguro siyang kamati sa pamumula ng kanyang mukha. Pero sa halip na magtago, namalaya na lamang niya na nagpapaliwanag siya tungkol sa nangyari. Pasensya ka na, hindi ko talaga alam kung ano pumasok sa isip ko. Basta gusto ko lang siyang pamukhaan na ayaw ko sa kanya. Yun lang ang naiisip kong paraan para maniwala siya na talagang istorbo lang siya sa buhay ko. Mabilis sa paliwanag niya. Speechless si Brandon at hindi tuloy niya masabi kung natatakot to sa gulo na napasok nito dahil sa kanya at nag-aalala to para sa sarili. He must know that starting this day, gagawin ni Piolo ang lahat para makaganti sa pagkakapahiya nito. So para pala tong pagyayabang naman niya na boyfriend kanya. Sabi nito kapag daka. Obviously, hindi siya maniniwala. Brenda, kahit pa sinabi mo yun, tsak na alam niyang hindi yung totoo. Of course, he knows. Ang mahalaga naman sa akin ay yung makita niya na talagang napalitan na akong magtulak ng ibang lalaki para lang tantanan na niya ako. Ganun naman pala di wala nang problema. Nagkatinginan sila ni Tina at pinandilatan siya nito. Yun na nga ang problema Una, he'll make life difficult for you here. Okay lang yun, kasi hindi answerable ang department ko sa kanya. Wala siyang alam sa ginagawa namin. I answered directly to Mr. Butcharan yung beefy ng internal. Mabuti naman. Pangalawang problema, once na makapag-recoup siya, bibisitin na naman niya ang buhay ko. Tumingin to sa kanya. Naaasiwang hinitian niya to habang sinisisi si Tina sa isipin niya dahil sa pagbibigay nito sa kanya ng ideyang yun ang pinandilatan siya nito. Pero okay lang naman. Naestorbo na kita, tama na yun. Ilang sandaling namayan ang katahimikan. Are you asking me to... Okay lang ba? Kinakaba ang usal niya. Papayag ka ba? Pero sinong maniniwala? They don't have to, basta umakto lang tayo ng magkasintahan at nakikilala nila. Okay na. Basta nakikita nila. Papayagan mo kung sunod-sunod na kanyang pagtango. Oo. Muli na tahimik na naman sila. Si Tina naman ang pinandilatan niya. May problema ba, Brandon? May girlfriend ka na ba? Tanong ni Tina rito. Di niya malaman kung nagustuhan niya o hindi ang tanong na ni Tina. Natatakot siya sa isasagot ng binata. Umunat ang likod nito sa pagkakaupo. Wala akong girlfriend. Nakahinga siya ng maluwag. May iba bang magagalit kung sakaling tutulungan mo si Brenda? Umiling ito. Maliban kay Piolo, wala na akong ibang alam. Nagbibiro pang sabi nito at nagkatinginan sila ni Tina. So meaning okay lang sa'yo kung tutulungan mo si Brenda? Tanong ulit ni Tina dito. Hindi to sumagot kaagad pagkatapos ay nagpakawala ng malalim na hininga. May isa lang akong tanong. Sabi nito sabay baling sa kanya at kumabog ang dibdib niya. Ano? Why me? Napangiti siya. Dahil matapang ka. Kung papayag ako, hindi niya naman lang ba itatanong kung bakit ako pumapayag? Nalilitong napatitig siya rito. Bakit ka magtitiwala sa isang tao na hindi mo naman kaibigan at hindi mo rin nakilala ng lubos? Di ka ba natatakot? Hindi ka ba nag-aalala na baka masamantala ka? Napakurap siya. Because I'm secretly in love with you and this is the only way I can think of for us to get to know each other better. Pero syempre hindi niya masasabi yun dito. Papa talks about you at the dining table. Ha? Ever since you came in as the hotshot yung genius 5 years ago, naging isa ka na sa kanyang mga paborito at bilib na bilib siya sa'yo. Sa kasipagan mo, sa maturity mo at sa katalinuhan mo.
I've known about you even before I saw you. If my father thinks you're that good, then who am I to contradict him? Halatang hindi nito alam ang isasagot. So you see, I think you're the only person whom I can pit with, Piolo. Kaya mo siyang labanan. Please, tulungan mo naman ako. Maliliit pa kami, nagbibiroan na ng mga magulang namin na one day, lalakad kami sa altar para ikasal. And I can't even begin to. Mamamatay muna ako bago mangyari yun. Nakakaawa naman si Brenda, Brandon. Sige na, tulungan mo na. Pangungumbinsi naman ni Tina rito. Sige na nga, sagot ni Brandon kapag kuhan. Sa naging sagot nito ay natuwa sila ni Tina. Naisip ni na Brenda at Brandon na simula na ang kanilang palabas ng hapong yun. Magkasabay silang lumabas ng library. Magkatabi, naglakad sila patungo sa elevator nang nako-conscious sa mga empleyadong nakakasalubong nila. I'm so sorry. Siguro naistorbo na kita sa trabaho mo. Mahinang sabi niya rito. Okay lang yun. I-overtime na lang namin ng team ko ang trabaho para may maipresent kami bukas. I'm sorry. Sinulyapan siya nito. Huwag ka mag-sorry, normal na sa akin ang schedule na to. In fact, ngayon ko lang na-realize na wala akong ibang buhay maliban sa trabaho ko. Napatingin siya rito. You're too good to be true, Brandon. Are you sure you don't really mind? Hindi nga eh. Palalampasin ko ba naman ang pagkakataong masabihan ng isang magandang binibini na I'm too good to be true? Hindi man niya sadyain pero alam niyang hindi arte ang pagngiti niya ng matamis dito. Hanggang sa parang naaasiwa na to. Kung alam lang nito, he was really too good to be true. And everything that had been happening was too perfect to be anything but a dream. Ang masaya, alam niyang hindi siya nananaginip. Naglalakad sila magkatabi sa koridor at sweet na sweet sa isa't isa habang nag-uusap. Ay, pwede na siyang mamatay. Narinig niyang mahinang pagtawa nito kaya sinulyapan niya to. What? Ganyan ka ba talaga palagi para ka naglalakad sa ulap? Nawala ang pagkakangiti niya. Bakit? Nagmamadali ka ba? Hindi naman. Sa tuwing makikita lang kasi kita para kang palagi naglalakad sa ulap. Para lagi ka nanghangarap at naglalakbay ang utak mo. Kailan? Kapag nadadalaw ka rito sa building, syempre dito lang kita lagi nakikita. Napapansin mo ko? Tinignan siya nito na parang hindi to makapaniwala. Are you kidding? Sinong hindi makakapansin sa'yo? But you're always looking at the floor tuwing makikita kita rito sa koridor. Ito naman ang halatang nagulat. Napapansin mo ko? Naramdaman niya na nag-iinit ang kanyang mga pisngi. Oo naman, napapansin ko ang mga taong nababanggit ni Papa sa bahay kasi curious ako. Palusot niya. Pagpasok sa elevator ay hindi na sila nag-usap dahil may mga kasabay sila sa loob. So anong gagawin natin? Sa library ba tayo lagi magkikita? Tanong nito nang nasa lobby na sila. Pwede, kung may pagkakataon na hindi ka masyadong busy, siguro pwede tayong lumabas. I'll try to find time. Pwede ba kitang dalawin sa inyo? Pati ba sa mga magulang mo magpapanggap tayo? Napatingin siya rito. Kaya mo ba? Kung yun ang gusto mo. Sige. Kung hindi kita masyadong maiistorbo, why not? Maganda nga yun para mabilis makarating kina Tita Alma na talagang hindi ang anak nila ang gusto ko. Tumango ito. Sige. Brandon? I'm not going to insult you by offering you money. But if there's anything I can do para makabawi sa utang na loob ko sa'yo, sabihin mo lang ha. Not anything that's impossible for me to do through. I'll think of something. Sabi nito sa nagdi-dismiss ng tono na para bang wala tong balak humiling sa kanya ng kahit ano. Nasa labas na sila ng building at naglalakad sa walkway patungo sa parking lot nang siya naman ang tawagin nito. Brenda? Yes? Huwag ka lilingon pero nakatingin si Piolo sa isang bintana sa second floor. Ha? Sandali lang siya nag-isip. Can I hold your hand please? Sandali lang itong nagatabili. Itong umabot sa kanyang kamay para hawakan iyon. At kumabog na naman ang kanyang dibdib sa unang-unang sweet contact nila ni Brandon. My God, ano bang ginagawa ko? Ilang beses ko namang sinabi sa sarili ko na umiwas sa kanya. Pero ano tong ginagawa ko? Lagot ako. Palihim na sinulyapan ni Brandon si Brenda. Muntik na siyang napabuntong hininga nang makita niya ang hihiyang ngiti sa maamang mukha nito. Lalo na yata siya nahuhulog dito.
You should have minded your own business, Brandon. Paano na yan? Makakaya mo bang labanan ang atraksyon mo sa kanya? Sa isip-isip niya. Parang bulak sa lambot ang palad nito. Napakakinis din ang balat nito. Nung lihim pa lang niyang tinatanaw-tanaw to sa malayo, hindi niya maiwasang maisip kung ano kayang pakiramdam kung hawak niya ang kamay nito habang naglalakad sila ng ganun. Now he knew. Noong una pagkakataon niyang natanaw ito, inaalalayan nito ng bodyguard sa pagbaba mula sa backseat ng kotse. Noon pa lang nabighani na siya sa kakaibang ganda nito. Hindi nakakasawang pagmasdan ang maamong mga mata nitong may malalantik at makakapal na mga pilik mata. Ang matangos sa ilong nito at ang mga labing mahiyain kung ngumiti, pero nakangiti pa rin sa halos lahat ng oras. Tiyak na natawagan na ni Piolo si Papa at naisumbong na niya ako. Hindi ka ba talaga natatakot? Umiling siya. Sa papa mo? Nung hindi pa siya tumatakbo nakakausap ko siya and he seemed a reasonable man. Kay Piolo, doesn't bother me that much. Mahuli talaga yun, sobra. Hindi niya pinag-alala si Piolo Santillan o kung ano man ang maaring gawin nito sa kanya. Mas nag-aalala siya sa kanyang sarili kapag nagpatuloy siya sa paghawak sa kamay nito at pagtitig sa magandang mukha nito. Kung gusto mo, akit pa ako ng ligaw sa'yo ngayong week na to eh. Nagbibirong sabi niya. Lalo namang gumanda to nang mamula ang mukha nito. Nagbibiro ka ba? Ngumiwi siya. Siya lang ang nakakaalam na sinimulan niya tong biro pero sa puso niya, alam niyang hindi. Gusto niya umakyat ng ligaw dito kahit mamayang gabi na. Pero sinong seseryoso sa kanya? Malamang na ipahahabol mo lamang ako ni Mr. Milano sa mga aso niyo. Siyempre hindi papayag ang mga magulang mo na maligawan ka lamang ng kung sino. May mga aso nga kami pero mas matakot ka sa mga bodyguards ko. Sabi nito, kilala ka na ni Papa pero ang bantay ko hindi pa. Mas mahirapan tayong kumbinsin sila na in love nga tayo sa isa't isa. Ganun ba? Nagkipit balikat ito. But don't worry, hindi rin nila gusto si Piolo. Nayayabangan din sila sa unggoy na yun. Di ka ba nahihirapan na lagi kang may bantay? Curious sa tanong niya. Alam niya ang klase ng buhay na iniinda nito. Mayaman at makapangyarihan nga ang pamilya pero yung mismong mga bagay na yun ang nagkukulong dito sa isang piitang hindi nakikita. Nahihirapan, syempre, nakakaasiwa. Bukod doon, pati mga kaibigan ko naasiwa rin. Kaya I don't go out often. Hindi ako makakilos ng maayos. Hindi makakilos ng maayos lahat. Bumuntong hininga to. It wasn't like this before naman eh. Noon lang pumasok na si Papa sa politika, nagbago ang buhay ko. But I can't complain, pabuti ang ginagawa niya. He's doing service to the public. Buti ka pa hindi ka madamot sa Papa mo. Kaya naman sa ganon, kaya lang kung saan siya masaya, sinusuportahan na lang namin siya ni Mama. Hindi na siya nagtanong pa. Nang gabing iyon ay pumapasok na lamang si Brenda sa bahay niya. Naririnig na niya ang tinig ng kanyang papa. Nagtatalo-tot ang kanyang mama. Nang pumasok siya sa sala, tumahimik agad ang mga to. Nilapitan niya ang kanyang mama at hinalikan to sa pisngi at ngiting-ngiti to sa kanya. Iha, we're waiting for you. Nag-absent ang papa mo ng isang appointment para kompleto tayo sa dinner. The food is ready, halika na. Nilapitan niya ang kanyang papa at humalik siya sa noon nito. Good evening, Papa. It's nice to have you with us tonight. Nagbuntong hininga ito sa kanyang simpleng parunggit. Paano ba naman, nung isang linggo pa yata nila ito nakasabay sa dinner. And it had always been like that. Sobrang busy nito. Napakalaki na talaga ng pinagbago ng routine nito sa bahay nila. Ang mama naman nito ay busy rin sa ibang bagay. Bukod sa Milano Electronics, may mga negosyo pa ang kanilang pamilya. At yun ang inaasikaso nito. Meron silang textile company na nakatulong din nito, si Tito Bernard sa pamamahala, food processing company at real estate and construction. Bukod pa ron ang maliliit na negosyo kung saan katulong nito sa pamamahala ang iba pang mga kapatid nito. How was your day? Tanong ng papa niya nang naglalakad na sila patungo sa komedor. Nagkibit balikat siya. It's fine. Sabi ni Piolo nagkita raw kayo sa opisina ngayong hapon. Sinubukan ko siyang iwasan pero natunto niya ako sa library. At may pinakilala ka raw na boyfriend. I had to, para tigilan na niyang kakabalita niya sa lahat ng kaming dalawa ang may relasyon.
Sa gilid ng kanyang mga mata ay nakita niya nagkatinginan ng kanyang mga magulang. Ang mama niya ang sunod-sunod na nagtanong, bakit hindi namin alam ang tungkol sa boyfriend mo na to? Bakit hindi namin siya nakikilala? Oh, I was going to tell you, kaya lang, di ba? Ma, kagagaling mo lang sa England. Si Papa naman last year ko pa yata nakausap about anything particular sa buhay ko. Pero ngayon alam niyo na. Nginitian niya ang mga to. Don't worry, sasabihin niyo lang sa akin kung may free time na kayo at ipapakilala ko siya sa inyo. Malakas ang ginawang pagbuntong hininga ng kanyang papa. Alam niya na gusto na nitong manermon, kaya lang naunahan niya to tungkol sa issue ng pagkukulang nito sa pagbibigay ng oras sa kanya. Ang mama niya nagsalita ulit. Iha, hindi ba delikado malapit ka ng graduate at... Mama naman, nung naging boyfriend kayo ni Papa, nasa third year high school pa lang kayo pareho. Iba kami noon, iba kayo ngayon. Sabad ng kanyang papa. Umakit ako ng ligaw at niligawan ko pati mga magulang ng mama mo. Pati mga kapatid. Hindi namin kilala kung sino ang lalaking to. Hindi kasama sa sumbong ni Piolo kung sino siya? Kunwari nagulat na tanong niya. Iha, don't get smart with me. Dati naman detalyado siya na nagkukwento. Papa, kilala mo si Brandon? You used to talk about him. Si Brandon Ismael. Remember him? Yung young genius na kinukwento mo lagi nun? Halata nagulat ito at ilang sandali itong hindi nakapagsalita. Napangiti siya. Kung hindi nito gusto si Brandon, tsak na in 1 second flat, may nasabi na kagad ito. Si Brandon? Yes! Excited na sambit niya. Sorry Papa, pero alam mo naman kung gaano siya ka-busy. Mag-on na kami pero hindi mo lang kami nakakapag-date pa. Sa library lang kami nakakapagkwentuhan. O minsan sa phone. Pero hindi madalas kasi he's always doing overtime. Tapos ako, busy naman sa studies. Si Brandon? Ulit na naman ng kanyang papa. Yes, don't you worry, we're taking it easy. Kaninang nabisto na kami sa library dahil sa pambabasta sa akin ng Piolo na yun. Humingi na siya ng paintulot na dalawin ako dito sa bahay. Siguro naman wala kayong objections pa, Ma. Mabilis sa sumangay ng kanyang mama na nahawa na sa excitement sa tinig niya. Of course! Pa, untag niya rito. Binastos ka kamo ni Piolo? Nakakunot ang noon tanong nito. Yes, pinipilit niya ako sumama sa kanya sa kantin. Hindi ba niya ikinuwento? Nung ayoko sumama, sinabihan ba naman akong isang ungrateful bitch? You what? Shock na sabit ng kanyang mama. Yes, kasi wala raw akong utang na loob dahil malaki ang naitulong ni na Tito Bernard sa kampi ni Papa kaya raw nanalo si Papa. Siyempre, hindi na nakatiis si Brandon, pinagtanggol na niya ako. Tumiim ang mga bagang ng kanyang mama. I'm going to talk to Alma, sabi nito. Han? Honey, pinandilatan ng mama niya ang papa niya. Sumasobran ang Piolo na yan. He can say things like that to our daughter. My God, hindi pa man pinakikita na niya kung anong klaseng asawa siya pagdating ng araw. I know we always talk na gusto niyang magkatuloy ng ating mga anak. But I'm not going to let my child marry a man like that. Ako nang kakausap kay Bernard. Anang papa niya at kay Piolo na rin. Di mo siyang natutuwa. Things were going the way she wanted them to go. Wala siyang verbal na naririnig sa protesta mula sa kanyang papa tungkol kay Brandon. Iha, gusto ko mag-iingat ka ha. I know na lumalabas na sobra akong believe sa Brandon na yun noon. But I really don't know that much about his personal life. Nasa politiko ako. Remember na napag-uusapan na natin to before? We can just trust anyone right now. I remember, kaya nga pumayag akong dalawin niya ako rito para naman makilala niyo siya. Kung dadalaw siya, be sure to tell us. Gusto ko siya makausap. Nagkatinginan sila ng kanyang mama at marahan itong tumango. Hindi na siya nagsalita at sinimulan nilang kainin ng unang course sa dinner na inilabas ng kasambahin nila. Iba pala ang kaba na napag-uusapan lamang kaysa sa talagang nangyayari na. What if her parents didn't like Brandon? Ikalulungkot niya. Iyon.